Malamig, may kape. Kulang na lang pati pagkain, pero sobra naman na yun, no? Kulang na lang, ganun eh. Kung very conducive, napakaganda, hindi ka mahihiya. Ang kadalasang reklamo, ang lamig po, mentor. SP, ang lamig. Hinihilaan yung aircon kasi ang lamig. Diba? Kadalasan ganun na nangyayari. Ganun ngayon, parang ang daming kakapatay, may pumindot sa gilid. Ayan. Ay, isa lang ata ang nakabukas. Grabe, ang init nito, guys. So, eto na. Ready ka na bang pumunta sa freezer? So, ang kailangan natin adjust yung sarili natin. We have to wear jacket. Kung kailangan mo magdoble. Kasi, pupunta ka dito, naka-t-shirt ka, kasi meron na ako ang malamig. Paano ba yan? Kala mo naman, pero pag nasanay ka sa ganyan, of course, parang pagpunta mo ng ibang bansa, o di ba? Doon nga, patong-patong, eh, 5, 3, di ba? Ilang patong mo nun, madam? O, tignan mo, 3 patong! Dito, isa lang gusto mo. Kaya ha? Iba pa yung mga patong. Sa gabi, iba ang mga patong. Dadami kayo yan. Directing tayo. Hindi tayo dito, factory, ha? Directing. Ha? Leverage, pero huwag sa ganung paraan. Kailangan i-develop natin yung skills. Ready na ba kayo? Yes! Kasi for today, our switch on assembly, it will be a different assembly because we want you to maximize the power of our system in Ascentra International. The reason why our founders are here, for us to know on how to maximize yung tinatawag natin, ano yung pinakamalaking kitaan sa atin na kapag-build ka ng community, ano yun? Yung lagi yung sinisigaw! How will that affect us sa ginagawa natin ngayon sa switch on? And it will be discussed to us on how we can maximize that with the switch on na ginagawa natin. Pinapalakpakan yan! Tapos nasa yung mga mo dito, ano lang, nasa CR, gano'n. No, ang daming gamit. Nagiging tao ba yan? Ginawa yan? Nagta-transform mo yan? Ay, hindi mo kasama? Ayan, sige, papasukin na natin so that we can start on time. Kasi di ba that's the importance ng timing. Kasi last time if you were here, parang si CSO, parang discuss niya the importance of time, para makapag-start on time. Lalo na iba sa inyo, gahapon talaga ng kausap. Wait lang, nag-kausap ako, wait lang. Yung iba talaga ayaw pa ahawat. But that is the beauty of switch on. The feeling of stop. The feeling of wait lang. Kailangan may ganun para meron kang urge and desire to hakaw again. Yes. That's the spirit of switch on. Kaya siya different sets of 4 hours. By 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. 4 hours of hustle with complete. Di ba yung kompleto natin? Ano yung 5 na ginagawa sa switch on? Invite, receive, closing, follow up, Yung iba, hindi ko nakita buong kayo bibig. Pakot na ba? Anong ginagawa sa switch on? invite, receive, closing, follow up, Alam mo yan. Yung nahirapan na siyang ibukay yung bibig niya eh. Di ba? That's the easiest way. It gives us clarity. Sa karamihan sa iba, they don't know what to do, but it gives them clarity. At sino mo yung nagawa ng direct because of switch on? Grabe! Di ba kanina, ang daming executives, ang dami talagang mga payer, and even to myself, ang dami naging effect sa routine ng iba, and congratulations sa everyday. Everyday po talaga different. Same person, paulit-ulit nagsiswitch on. It really proves, di ba, na kahit bago ka, makakasabay. Tama? Yes. And right now, the founders, they want us to maximize that system in such a way na magagamit natin and to maximize the potential of Ascentra International Turbo System. Di ba? Yes. Nawala. But then, we will be, this will be discussed by the person talagang alam naman natin. Pagdating sa technicals, tama ba? Siya talaga yung nilalapitan ng karamihan kasi pagdating sa incentive, sa lifestyle incentive, mentor, sir, okay, pasok po ba ako sa lifestyle incentive? Sir, ilang na lang, pasok na ba ako sa 120? Ito yung tao that give us update, but he is the one who create our turbo. That's why we are having this kind
of system na kakaiba sa lahat. So, hindi ko na patatagalin. I would like to call in and give us a discussion on how to maximize switch on with our turbo. Let's all welcome Sir Ted Cerillion! Thank you po. Ano tayo? Ayan. So, good evening po sa inyong lahat. Good evening. Iba kasi kahit gabi, sanay pa rin ng good morning, no? So tayo, pagkagabi, good evening na yung batian natin. Wala nang good morning sa gabi. Oo, lalo sa inyo, ang dami sa inyo, hanggang umaga na nasi-switch on, ano? Hanggang 5 a.m., oh. So, kailangan mag-take kayo na mag-take ng Omega Life, ha? Para okay pa rin yung health nyo, baka switch off yung kalabasan nyo dyan. So, ayun po, I'm Jed, by the way, I'm your Business Development Officer. So, bago po tayo mag-discuss ng konti about technicalities, kasi ako po yung naatasan ng ating mga founders to give you at least some technicalities and para makapagbigay na rin ng konting tips and strategies on how to maximize yung ating compensation plan, compensation program sa switch on na ginagawa natin, okay? So nakakatuwa kasi ang dami na pala sa inyo na nakapag-direct dahil sa switch on. Mamaya po, i-discuss natin gaano ba ka-importante yung pagdidirect sa kumpanya natin, okay? But before that, gusto niyo po ba magbigay muna ako ng promo update ngayon? Oo, so dito lang po sa Ascendra, yung promo na sinasabayan pa ng promo. Okay, so alam niyo naman po, December 16 to 31, meron po tayong pre-qualifying ng Boracay, tama? Sino pa nakakaalam ng Boracay Travel Incentive natin? Sino yung mag-hit ng Boracay Travel Incentive? Very good, okay? So sa Boracay Travel Incentive natin, ang kailangan nyo po, from December 16 hanggang March 16. So 3 buwan po yan. Take note, 3 buwan yan. December 16 hanggang March 16, ang kailangan nyo lang po, personal enrollment PV na 15,000. Paano po ba yung 15,000 personal enrollment PV? Pag naka-isang executive na po kayo, 9,000 PV na yon. So ibig sabihin, 6,000 na lang ang kulang. Pag naka-isang director ka, 5,000 na yon. So 14,000 na, ibig sabihin 1,000 na lang ang kulang. Pag naka-isang consultant ka, 2,000. So ibig sabihin, lagpas ka na. So parang maka-isang consultant, director, and executive ka lang, qualified ka na sa personal enrollment PV. And take note, 1 month po yan, 3 months po yan. And alam niyo po, sa mga previous, okay, sa mga previous na lifestyle reward natin, hindi po counted ang upgrade. Kailangan new registrations, new enrollments. Pero dito po, kasama yung upgrade. So halimbawa, ngayong December 16 may nakuha kang associate, okay? Ngayong December 16 may nakuha kang associate. So ang associate 350 PV. Sabihin na lang natin na pagpasok ng March or ng January or February, okay? Nag-executive siya. So ibig sabihin yung total PV na nakuha mo na 9,000 na yun. Okay? Kasi normally hindi kasama yung upgrade. So ibig sabihin kahit makakuha lang muna kayo ng mga executive, pag nag-upgrade yung mga yan, pati yan counted. At take note, 3 buwan po. At kung maaalala nyo, yung ating mga travel incentives, limited po yung slots natin. Tama? Limited. 15 slots lang, 10 slots lang. Ngayon po, ang kagandahan dito, unlimited yung slots natin. Kahit ilan kayo. In fact, ang gusto ng mga founders natin, minimum sana natin 500. Gusto natin lagpas 500. In fact, gusto natin sa Boracay, 3 hotel sana yung i-occupy natin. Oo. So yung 3 hotel na yun, nire-ready na. Okay? At gusto natin, 3 aeroplano rin yung i-occupy natin. Okay? Kaya po, napakadali nung ating target. Imagine niyo 15,000 sa loob ng 3 buwan. Sa ibang mga kumpanya, parang binili nyo yung travel. Sa atin yung travel, talagang bonus lang siya. Okay? So yun po yung personal na enrollment. Pangalawa, syempre yung personal na reorder mo naman. Products naman. Ang kailangan lang po sa products, 1,500. Okay? So sa 1,500 na yun, ito po yung maganda. Pati po yung subscription na ginagawa nyo, kasama po dun sa 1,500. Okay? So 1,500 na yan, ang kailangan nyo lang po mag-pre-qualify kayo ngayong December. December 16 hanggang katapusan ng December, paano po yung pre-qualification? Okay, kasi April po yung travel natin. And alam nyo, pagka-April, talagang peak season yan. Ibig sabihin talagang kailangan ngayon pa lang, binubook na po natin yung mga flights at saka yung mga hotels.
So kailangan malaman namin ngayong December, most probably, ilan ba yung mag-hit talaga ng Boracay. So ang kailangan nyo lang pong gawin, from December 16 hanggang December 31, kailangan makaisang enrollment kayo na direct. Walang problema kahit associate lang yan. Okay? Basta isang enrollment na direct. Sa mga upline, napakapalad nyo po. Bakit? Kasi yung mga downlines nyo na gustong sumama, sure kayo na ngayong December, magdi-direct yung mga yan. Di ba? So kailangan may isang direct lang. And ang kailangan po, minimum PV is 100 PV sa reorder. Okay? So ang 100 PV po, parang 4 na best barley lang yan. So ibig sabihin, pag nag-subscribe ka, may isang best barley ka na or barley fusion, parang 3 best barley na lang yung bibilin mo. Okay? So kasama na yung subscription and maintenance. Ngayon po, ito yung sinasabi natin na promo na, dinagdagan pa ng promo. Okay? So sa reorder natin, ang kailangan nyo is 100 PV. So ibig sabihin, obligado po, bibili kayo ng products worth 100 PV. Tama? Ngayon, ito po ang kagandahan. From December 16 hanggang December 31 din. Dahil po alam naman natin, this is Christmas season. So meron pong pamasko para sa atin ng ating mga founders. From December 16 hanggang December 31, meron po tayong Founders Surprise. Okay, ano po yung Founders Surprise na sinasabi natin? Sa reorder po na gagawin nyo. Kasi magre-reorder naman talaga kayo para mahit ang Boracay. Ang kagandahan po, pasok na yan sa Boracay travel nyo. Yung makukuha nyo po ngayong December 16 to 31, kaltas na po yun sa total ha. Halimbawa, nakakuha ka na ng consultant, 2,000 na yun. Ibig sabihin, hanggang March 16, 13,000 na lang yung ihit mo. So kaltas na po yung, pati yung product ganun din. So ibig sabihin, obligado rin namang bibili ka ng product. Ang maganda rito, sumama na po yung binili mo sa Boracay Travel, nakakakuha ka pa ng Founder Surprise. Paano po yung Founder Surprise natin? Madali lang tandaan. 5, 4, 3, 2, 1. Okay? Ano po yung 5, 4, 3, 2, 1? 5 best barley, 4 na barley fusion, 3 Omega Life, 2 basic accident insurance, or isang premium accident insurance, makakakuha ka ng isang speed. So tingnan niyo po ito. Halimbawa, sir, bibili ako ng 5 best barley. Basta na kailangan po nasa isang resibo at nakapangalan sa isang tao. So ang kailangan mong bilhin para sa Boracay Travel, 3 best barley, di ba? Bukod sa subscription mo. Dagdagan mo na lang ng 2 best barley yun. Dahil yung 2 best barley naman na bibilin mo, pasok pa rin naman yung points para sa Boracay Travel mo. So ngayon, pag bumili ka ng 5 best barley, meron kang isang spin. Okay, mamaya po sasabihin natin yung magiging process ng spin natin. Or, pag bumili ka ng 4 na barley fusion. Or, pag bumili ka ng 3 Omega Life. So, ibig sabihin, 3 Omega Life binili mo, 180 PV yan, pasok na yan sa Boracay Travel mo, may isang spin ka pang makukuha. Or, 2 basic AI or isang premium AI. At ito po, pag yung Ascend Health Plus natin, okay, pag yung Ascend Health Plus natin ang binili mo, ang makukuha mo naman 2 spins. Okay? So sa Tuesday, December 16 po ito magaganap. From Tuesday hanggang katapusan ng December, magkakaroon po tayo dito ng ruleta. Okay? So sa ruleta po natin, meron po itong Best Barley, Barley Fusion, Omega Life, at saka Founder Surprise. So yung Founder Surprise, halimbawa po natapat ka Founder Surprise, CSO. Si Sir Joseph po magbibigay sa inyo ng regalo. Okay? CEO, si Sir Virgin yung magbibigay sa inyo ng gift. Okay? COO, Sir Miko magbibigay ng gift. CFO, si Ma'am Ces. Okay? Pabunggahan na lang, di ba? Swertihan na lang kung sino pinakabongga magbigay ng regalo. But nevertheless, may makukuha kang gift galing sa ating mga founders. And also, eto po, sa spin the wheel natin, walang bokya, walang matatalo. Ibig sabihin, kuwari bumili ka ng 5 best barley. Nung nag-spin ka, ang natapatan, best barley, para kang nag-buy 5, take 1. Diba? Eh paano kung yung 5 best barley, ang natapat sa'yo, Founder Surprise, o kaya Omega Life? Diba? So para kang nagkaroon ng free product. So eto po, actually kahit hindi naman natin gawin, obligadong bibili kayo ng product. But ito po ay bunga ng generosity ng ating mga founders. Okay? Ang kagandahan, bukod sa free products, talagang nag-allocate sila ng budget nila para pang regalo sa inyo. Okay? So yan po. Kaya ako marirecommend ko lang, dadagdag din naman yan sa points natin for Boracay. Huwag kayo mag-settle ng 5 lang na best barley. Halimbawa, bili ka ng 5 best barley, bili ka na rin ng 3 Omega Life.
Diba? Kung mabibenta mo naman, at least may dalawa kang spin. Yung ascend health po natin, 2 spins yung makukuha nyo. Okay? So sa Tuesday po, December 16, magsisimula itong promo natin. Magkakaroon po tayo ng ruleta. So pagbili nyo ng products, spin na po kayo kaagad. Pwede nyo naman pagsama-samahin sa isang resibo. Halimbawa, yung isang resibo mo, 5 best barley, tsaka 3 omega life. Ibig sabihin, 2 spins na agad yun. Okay? So ibig sabihin, para kang nagkaroon ng 2 libreng product or regalo galing sa ating mga founders. Okay? So imagine niyo po pagkasabayan. At ito po, magandahan lang. Hindi ko muna i-discuss sa inyo, pero December pa lang, yung pang January natin na promo nakahanda na rin po. Okay, mga tingin nyo. Sa January, ang tingin ko po parang 3 promo yung magpapatong-patong magsasabay-sabay. Okay? So kayo pala makakakita sa Ascendra, promo na, pinrumuhan pa kayo, di ba? So pinagsabay-sabay natin yung promo. Kaya po, December 16, and by the way po, yung founders, surprise natin, yung slots ng mga founders doon, tig sa 10 lang po yun. So ibig sabihin, pag naubos mo na yung 10, pag naubos na, ipa-blackout na po natin. Pag doon kayo natapat, ulit na lang po ng spins. Okay? So walang matatalo. Lahat kayo may libreng produkto or gift from our founders. Pag bili nyo okay? Sobrang exciting kasi pagpasok ng January, another promo na naman yung isasabay sa promo natin. Okay? So ganyan po ka-generous yung ating mga may-ari, okay? Yung ating mga founders. Masaya po ba kayo? Yes! Bukod doon, imagine niyo po, December 18, sino dito yung mga nakahit ng Lifestyle Plus? Lifestyle Plus. O yung mga nakahit ng Lifestyle Plus, December 18, magkakaroon po tayo ng awards night. Okay? Ibibigay po sa inyo yung lifestyle reward nyo. Okay? Before ang lifestyle reward po natin, di ba? Bibigay yung cash, kailangan nyo mag-shopping. Ngayon po, ang kagandahan, wala nang shopping. Kasi meron na po sa atin mga nakahit ng 70,000, 120,000, and even kanina po, may kalahating milyon na. So imagine nyo, bibigay po sa inyo yung cheque worth $500,000. On top of the marketing plan, ibig sabihin, kinita mo na yung direct referral, kinita mo na yung turbo, kinita mo na yung lahat, may another $500,000 ka pang makukuha. Okay? So sa December 18 po yan. Kaya yung mga qualified natin, sa Lifestyle Plus, okay? So, may package po tayo sa December 18 awarding ng Lifestyle Reward. Okay? So, sa mga hindi po naka-qualify, don't worry. Marami po yan. Marami tayong mga pa-promos tsaka mga incentives para sa inyo. Okay? Hindi kayo mauubusan ng incentives. Okay? So, yun po. Masaya po ba tayo para sa... Okay? So, yan. I-maximize na natin. Ngayon pa lang sinasabi na po namin para at least next week ready na po kayo. Okay? So ngayon, let's talk about switch on, di ba? Let's talk about our compensation plan. Napaka-importante na alam natin yung technicalities ng ginagawa natin. Okay? Bakit? Kasi pag hindi mo alam yung technicality ng isang bagay, hindi mo yun ma-maximize eh. I remember nung mga bata kami, sa lugar namin, binigyan kami ng papa namin, galing siya ng US that time, binigyan niya kami ng remote control car. Ang problema, hindi namin alam kung paano laruin yung remote control car. Kaya ang ginawa namin magkakapatid, tinalian namin yung sasakyan, dinatak-hatak namin, di ba? Nung nakita namin na pwede palang gamitin yung remote control, lahat ng kapitbahay namin talagang manghang-mangha sa amin kasi kami palang ang meron eh. Di ba? So ibig sabihin, for you to really enjoy something, kailangan alam mo i-maximize. Yes. And ang napapansin po namin, marami sa atin yung hataw ng hataw, pero hindi pa natin alam kung paano i-maximize talaga yung compensation plan ng Ascendra. Kaya maganda po na may switch on. Sobrang ganda ng ginagawa ng ating CSO. In fact, bilib talaga ako sa bilis ng utak ni Sir Joseph. Kasi talagang ginawa niya agad yung ganitong program para sa atin. And karamihan po sa atin may direct. Okay? Kaya nandito po ako to guide you on how to really maximize yung pag-switch on nyo sa compensation plan ni Ascendra. Okay? But before that, let's talk about network marketing muna. Ano ba talaga ang network marketing? Okay? Marami po mga tao kasi yung meaning pa lang ng network marketing, hindi na nila alam. Bakit? Ako po nakailang mentoring ako dito. May mga maliliit na session akong ina-handle ng mentoring. Pag tinanong ko sila, what is network marketing? Ang sagot lagi, it's a way of moving product. It's building relationship with people, di ba? It's leverage business. Tama naman po lahat ng yan. Wala namang mali dyan. Leverage business naman talaga to. Connection building naman talaga to. Pero alam nyo po, kaya maraming nabu-burnout at napapagod sa network marketing kasi hindi natin alam yung tunay na meaning ng network marketing. Siguro yung iba sa inyo hanggang ngayon, yan pa rin ang meaning ng network marketing, di ba?
Do you want to ask me kung ano ba yung network marketing para sa akin? Yes! If you will ask me what is network marketing, for me, network marketing is a way. Ang network marketing, paraan niya ng pamumuhay. Kasi pag tinreat mo ang network marketing as a business, pag business ang network marketing, mag-burnout ka talaga. Siyempre business pag walang pay-in, burnout ka. Diba? Pag walang nag-join, burnout ka. Pag walang income, burnout ka. Sino ba namang di mag-burnout sa business? Pero pag tinreat mo yung network marketing as a way of life, kasi tignan nyo ang network marketer, iba tayo. Diba sa school, pinag-aaralan, mathematics, science, tayo lahat yan, kailangan pag-aralan mo kailangan matuto ka ng medicine. Bakit? Kasi di ba binibenta mo yung products. Ano pa, kailangan matuto ka rin ng math. Bakit? Pag nagkamali ka ng left and right, di ba? Bro, sorry. Yes, sir. Move tayo konti, guys. Sige, move tayo kay Lord. Ayan. Time out lang, time out lang, time out. Naman sa momentum si Sir Glenn. Meeting. Ayan. Muli na kayo. May mga bigat pa ng buwan, sayang. Maraming pamumuhay. Bakit? Kasi pag network marketer ka, lahat obligado kang alamin. Diba? Kailangan alam mo ang mathematics, kailangan alam mo medicine. Pati nga psychology, kailangan alam natin tama? Yes! Oh, kasi diba kahit gaano ka kabait, may mga downlines na pasaway talaga. Kailangan alam mo yung psychology nun. Okay, hindi lang psychology, para rin tayo mga artista dito. Kahit gaano ka kagalit, kahit gaano ka kainis, sa mga babae, kahit may dysmenorrhea kayo, pag humarap kayo sa tao, dapat positive, happy kayo lagi. Diba? Kaya pag nasa network marketing ka, yung totality ng buhay mo mag-iiba. Mag-iiba yung pamumuhay mo. Kaya nga po alam nyo, diba? Meron dito mga nag-work minsan, galit ka sa katrabaho mo. Bakit? Kasi ikaw ang galing-galing mo, hindi ka nagpo-promote. Yung katrabaho mo, bakit ganun? Sip-sip lang naman, hindi naman magaling, nagpo-promote. Alam mo, huwag kang magalit sa katrabaho mo, dapat sa sarili mo ikaw magalit. Kasi mas magaling mag-networking yung katrabaho mo. Imagine mo, hindi na nga siya magaling, nabenta pa niya sarili niya. Ikaw na magaling, hindi mo nabenta sarili mo. Diba? Network marketing din yun. Kaya po alam nyo, pag ginawa mong paraan ng pamumuhay ang network marketing, pati yung resulta mo magbabago. Kung hindi kayo happy sa result nyo ngayon, ibig sabihin hindi paraan ng pamumuhay ang networking. I'll give you an example. Halimbawa po ang pagkain. Diba way of life natin ang pagkain? Yes. Hindi mo pwedeng itigil ang pagkain. Pag tinigil mo yan, ibig sabihin manghihina ka. Sino sa inyo yung napagod? Pagod na akong kumain, ayoko nang kumain. Diba? Pagtulog, paghinga. Diba? Yung paghinga, pwede pang i-schedule mo yan. For the next 5 minutes, di mo na ako hihinga. Pagka hindi ka huminga, di ba mas mapapagod ka? Yes. Ang network marketing ganun. Pag ginawa niyo paraan ng pamumuhay ang network marketing, pag tinigil niyo, mas mapapagod kayo. Kuha niyo po? Yes. Pagka tinisip mo na business ang network marketing, doon talaga mag-burnout. So ngayon, network marketing is our way of life. And nakakatuwa po kasi sa Switch On, natutunan natin maging paraan na ng pamumuhay ng network marketing. Imagine mo minsan, di ba, madaling araw na nagsiswitch on ka pa. Ibig sabihin, mas inuuna mo pa kaysa sa pagtulog mo yung switch on. Okay? So, kaya sabi ko, bilib na bilib ako sa ginagawa nating switch on ngayon. And bilib na bilib ako sa mga distributors na nakikita ko sa mga partners natin na madaling araw nagpo-post, pauwi pa lang sila. Okay? So ngayon, how to maximize? Ito po yung network marketing pag tinanong nyo ako kung anong ibig sabihin ng network marketing para sa akin. This is the what of network marketing. Ang tanong, how? Paano ba ang network marketing? Ako po, ang goal ko ngayon, ma-discuss sa inyo yung technicalities in the simplest way possible. Sa pinakasimpleng paraan na kaya ko. Okay? Kaya po pag tinanong nyo ko, paano ba gawin ng network marketing? Pag umattend na po kayo since before, kasi talagang noon pa nagtitraining na ako. In fact, I am very happy kasi may nakita ako ngayon na matagal ko ng kaibigan na nandito ngayon, di ba? So, nagulat ako kasi nandito na rin siya sa company natin. Ayan. So, kaya happy ako kasi talagang nagtitrain ako ng mga tao since before. At alam nyo, pag na-attend po kayo sa training ko, network marketing is just 3 steps. 3 lang ang ginagawa natin sa network marketing. Number 1, you need to register. Sa kahit anong kumpanya, laging may registration. Pag walang registration, wag na. Okay? Wag nyo nang salihan ng kumpanya kung walang registration. Saan kayo kukuha ng commission kung walang registration? Okay? In fact, alam niyo po ito yung napapansin ko. Kaya pagdating sa social media and sa online, ang dami sa ating hindi ganun ka-successful. Bakit? Kasi ang lagi nating content, gusto mo bang yumaman? Gusto mo bang kumita?
Gusto mo bang magbago buhay? Eh, tanong ko, sino po ba yung ayaw yumaman? Lahat naman gustong yumaman, di ba? Yes. At alam niyo po kung sino yung gustong yumaman? Yung mahirap. Kaya, ang mga mag-i-inquire sa mga ads niyo lagi, yung mga walang pera. Kasi gusto mong yumaman eh. Tapos, nagtaka ka pa, bakit ang tindi na, lumalabas na yung ugat mo sa lalamunan, pagkatapos, walang paying. Bakit? Kasi yung mga tipo ng taong nag-i-inquire sa'yo, yung mga tipong tao kahit tubaran mo, walang kang makukuha kahit barya eh. Tuwa niyo po? O bakit? Diba? Kasi, hindi nyo binabanggit yung registration eh. Ang binabanggit nyo lang, yayaman ka rito, ipasok kita, di ba? Puro ganun yung mga yung terms lagi eh. Ngayon, additional tips ko lang sa inyo, maganda medyo baguhin natin. Kagaya po, ang mga ginagawa naming content ngayon, more on tungkol sa business. Ang successful business pala, kailangan ng capital. Pag wala kang capital, hirap maging successful ang business. I-maximize natin yung capital mo, ask me how. So alam mo ngayon, na yung magke-question sa'yo, magtatanong sa'yo, yung may capital. Kasi binanggit mo na agad na may capital eh. Kuha niyo po, kahit pa paano, 50% of your job is done. Kasi ang importante sa network marketing, unang step dyan, registration. Yan ang investment part. After registration, yung next steps natin. Okay, so nagbibigay na rin tayo ng konting tip on how you can maximize online din. Ha? Okay, so next po natin, after you register, ang kailangan mong gawin is to recruit. Tigasan nyo. Yung iba nahihiya pag-recruit eh. Binubulog. Diba? Yung iba naman, iniiba yung term, referral marketing. Ang arte, pagka-referral marketing, ang arte ng art, pag-recruit, ang tigas. Diba? Pag-referral marketing, alam nyo po, ang networking, aminin na natin sa hindi, recruitment yan. Sino nagsasabi dito, sir, di ako magaling mag-recruit, taas kamay. Lahat kayo magaling mag-recruit? Be honest, sino magsasabi, sir, di ako magaling mag-recruit? O, ganito po. Maniwala kayo sa hindi, lahat tayo natural born recruiter. Ibig sabihin, lahat kayo recruiter talaga. Papatunayan ko po yan sa inyo. Di ba, pag nasa isang magandang lugar ka, magsiselfie ka mga 20. Sino sa inyo yung sa 20 selfie yung pipiliin yung pinakapangit? Ito, pangit ako dito, i-upload ko to. Meron bang ganon? Sa 20 picture mo, pipiliin mo yung pinakamaganda na sa sobrang ganda mo, hindi ka na nakikilala. So ito konti lang naman yung friends ko dito sa Facebook, wala akong pinapatamaan. Oo, pero di ba yung sobrang filter, di ka na nakikilala. Bakit? Kasi kaya may upload yun, para yung mga tao, i-like, mag-comment sa'yo, di ba? Mag-react sa'yo. Di ba pag-recruit na rin yun? Yes. O pag may napanood kayo magandang pelikula sa Netflix, i-share nyo sa mga kaibigan nyo, ay, panoorin mo to, ang ganda nito. Di ba? Hindi ba parang nire-recruit mo na rin sila? Pag may nakita kang nakakatawang video sa Facebook, nakakatawang reels, di ba? Or inspirational, motivational, i-share mo din. Hoping na in the next 2 to 3 minutes, yung impact na nangyari sa'yo, maging ganun din yung impact sa kanila. Pag may nakainan kang masarap na kainan, ipopost mo, di ba? Yan, ang daming nabiktima niyan sa TikTok. Ako, tingin ako ng tingin kung ano yung mga masasarap na pagkain. Meron pa nga, isa sikat na Paris eh. Pagpunta ko dun sa Pasay, dun sa lugar nila, ang haba ng pila. Sakto-sakto, nung ako na, nasa gilid yung nagsasandok ng nalaglag yung sandok. Paglaglag, wala, pinagbag lang eh, tapos ginamit mo rin eh. Ang haba ng pinila ko, ganun yung nakita ko, di na ako kumain. Pero dami nagsasabi, sarap daw. Mga influencer, di ba? Bakit? Kasi nang re-recruit tayo eh. Ang tanong ko, sa mga na-recruit nyo ba, kumita na kayo? Hindi pa. Sa Ascender, yung ma-recruit mo, kikita ka, di ba? At ang kagandahan, pagdating sa recruitment, ang ganda ng income natin. Mamaya natin i-breakdown yan. So maniwala kayo sa hindi, lahat tayo natural recruiter. Pag may nangyari sa'yo maganda, pag may nakita kang maganda, pag may natikmang kang maganda, pag may napanood kang maganda, lahat yan sinishare mo. Okay? Kaya yung switch on, ganun lang din yung ginagawa nyo. Nagsishare lang din kayo kung ano yung impact na nagawa ng business na to sa buhay mo. Okay? So, importante ang recruitment. Huwag nyo nang pagandahin. Okay? Huwag nyo nang ibahin yung term. Recruitment ang ginagawa natin sa networking. And then lastly, after you recruit, ikaw, pati yung mga taong na-recruit mo, magre-reorder kayo. Bibili kayo ng products over and over again. Tama? Yes. So, ito po yung investment part dyan, yung registration. And then after you invest, ito na yung income part dyan. Kaya nga, dun sa ating lifestyle, sa ating Ascendra International Forum, meron po tayong dalawa, di ba? Meron tayong dalawang flow ng income. Ano yun? Okay? Yung dalawang flow ng income natin, yung enrollment at saka yung reorder.
So yan din po yun, yung recruitment at saka yung reorder. Sa network marketing, dalawa ang flow ng income mo, recruitment at saka reorder. Yung recruitment, ito po yung mga taong nagre-register din. Okay? Tapos yung reorder, ito po yung pagbili ng products. Nung nakaraan, may nagtanong sa akin dito, hindi ko alam kung si Venus ata eh. Tinanong ako, sir, may kausap po ako, ayaw daw magbenta. Diba? Sabi ko, ang fundamental ng mundo, pagbibenta. Hindi daw kaya mag-recruit. Alam niyo po, ang recruitment na ginagawa natin, parang pagbibenta din yan. Ang recruitment po sa atin, parang yan yung pagbibenta ng bulto. Di ba dalawang uri yung pagbibenta, bulto at saka tingi-tingi. So ang recruitment po natin, para ka lang nagbenta ng bulto. Na kaysa bibili siya ng isang best barley, maraming best barley yung kasama. Yan yung pagbibenta ng bulto. Yung reorder naman, ito yung pagbibenta ng tingi-tingi. Okay, kaya yun yung dalawang flow ng income. Kaya kung nahihiya po kayo magbenta, hindi para sa inyong network marketing. In fact, lagi kong sinasabi, Ascendra is for everyone. Ang network marketing para sa lahat. Pero hindi lahat nakadesign, nakikita talaga sa network marketing. Kaya ang Ascendra para sa inyo to. Ngayon kailangan i-align natin yung sarili natin para maging para sa Ascendra din tayo. Okay? So ibig sabihin, itong dalawa, recruitment at reorder ang ginagawa natin. Now, what is the advantage of Ascendra? Pag-usapan po natin yung registration. Sa registration, ang maganda rito, napakadaming choices. Diba? Imagine niyo po, tayo lang yung registration na A to E. Ibig sabihin, from 8,500 hanggang 200,000, ibig sabihin, yung mga tao na pangmasa hanggang sa mga tao na kaya ang 200,000, kaya mo abutin yung market. Okay? Sa ibang kumpanya, uso yung multiple registration. Kaya ang nangyayari po, lalo sa mga pinanggalingan nating kumpanya, uso yung multiple registration. Kaya ano nangyayari? Ang nangyayari dito, di ba, market mo na, minamarket mo pa. Ito, downline mo na. Alam mo, pwede ka maging VIP, register mo sarili mo, pati buong pamilya mo. Wala talagang market. Di ba, ginamit ko lang yung pera para i-register yung buong barangay nila. Ganyan naman ginagawa natin sa previous companies natin. Pero dito po, hindi mo na kailangan gawin yun. Bakit? Kasi yung registration natin, ang kagandahan dito, bukod sa marami ng option, upgradable pa. Kaya mong i-upgrade. Tingnan nyo, dati ang problema natin sa multiple account, sa mga kumpanya natin. Pag hindi mo agad nalapat yung 7 accounts mo, pwede nga nangyari, nasingitan ka na. Di ba? Hindi mo na ma-maximize. Dito wala nang singit-singit. Bakit? Pag registered ka na, kahit associate ka lang, kahit may mga iba na mas mataas yung registration sa ilalim mo, oras na maabot mo naman yung executive, ma-maximize mo naman yung income. Yan ang advantage, nag-iisa lang yung account mo. O yung iba, sir, ayaw namin nag-iisang account kasi gusto namin maraming income. Oo nga, pero hindi nyo ba alam na yung mga nasa tuktok nyo, niloloko lang din kayo? Uy, pasok ka sa akin. Galingan mo, lalagyan kita ng tao. Eh kung may multiple account ako, halimbawa 7, ibig sabihin 8 yung kailangan ko. Si Soda, nilagay ko dyan sa ilalim, pinapangakuha kong bibigyan ko, eh ang lakas. Saan ka nakakita, malakas na, spilloveran mo pa. Diba? So kagandahan sa one account, imagine nyo. Ako dito po, ako honestly I'm always talking to you with data. Data yung pinagbabasihan ko. Meron ako isang nakausap dito, ayan, si Nika. Si Nika Garcia. Diba nakausap ko siya, sir, sa previous company, baon ako. Ganito yung problema ko. Bakit? Nasa 180,000 yung in-invest niya. Paano nangyaring 180,000? May term na VIP, ganyan-ganyan, register ko sarili ko, niregister ko. Imagine mo, wala ka ng ibang ma-recruit, downline mo na lang, nire-recruit mo rin para sila din magpasok ng registration. Eh di ang ending, ang laki na kailangan bawiin. Kuha niyo po, ito based on data, kaya sabi ko sa kanya, Nika, kaya mo yan. Yung problema mo sa previous company, babawiin natin dito sa atin. Yes. Alam mo po, masaya, di ba? Nakapag-China na agad siya. Diba? Nakasama siya sa China. So imagine niyo po, ito yung kagandahan na may isang account ka lang. Ibig sabihin, pag may isang account ka, isang account lang din yung i-maintain mo. Ang gusto kasi ng karamihan sa atin, ito, di ba, i-register ko yung buong pamilya ko, puro associate. Tignan niyo po ang 7 associate, magkano yan? Parang almost 50,000 na yan, di ba? 7 associate, i-register mo yung pamilya ko. Tignan niyo po ito. Halimbawa may nakuha kang isang executive. Ilang waiting leg ang makikreate sa'yo niyan? 600, 600, 600 lang. 600. Na yan, para maging pera, kailangan malagyan mo rin sa kabila, sa kabila, sa kabila. Pag i-total mo yung 600, ang waiting leg na nabigay sa'yo, 1,800 divided by 3 pa yun. Eh ngayon, kaysa mag-invest ka ng ganyan, di ba?
7 associate, ang consultant natin 45,500 lang, tama? 45,500. Imagine mo pag nakakuha ka ng isang executive, ang papasok sa'yo 3,200 agad. Doble agad nito. Ibig sabihin, ang kailangan mo lang, maglagay ka sa kabila. Pag naglagay ka sa kabila, di pa pares natin dyan. Ang problema ko pa, dahil gusto mo nga 7 accounts, lahat yan ngayon i-maintain mo. 899 times 7. Samantalang pag may isa kang consultant account, 1,399 lang ang maintenance mo. Kuha niyo po? Yes. Sa registration pa lang, ang laki na ng diferensya ng company natin compared to other companies. Okay? Take note, madami din po one account policy ngayon na mga kumpanya. Alam niyo po yan, maraming one account policy. Pero alam niyo po, ang pang-catch nila pagdating sa registration, hindi flexible ang upgrade ng mga kumpanya. Ang mga kumpanya na one account, lagi yang merong, meron yung sabihin na natin clause, di ba? Meron kang kailangang i-fulfill pag mag-upgrade ka. Number 1, pag nag-upgrade ka, halimbawa associate to builder, 8.5 to 17.5. Pag associate ka, gusto mo maging builder, babayad ka ng another 17,500. Ganun sa ibang kumpanya. Sa atin po, ang maganda dito, yung difference lang ng 8.5 tsaka 17.5, 9,000, yun lang ang babayaran mo. Yes. Diba? Kaya, natutunan kayong magsiyasa, di ba? Magtingin, mag-investigate sa mga ibang kumpanya. Ano pa? Ano pang problema ng mga one account policy? Pangalawa, 2 beses ka lang pwede mag-upgrade. Kaya kung associate ka, kailangan pag tumalong ka ng builder, ang next na talong mo na executive. Pag hindi mo nagawa yun, halimbawa from builder, naging consultant ka na lang forever. Hindi flexi. So imaginein mo, ibig sabihin, nagbayad ka na ng 8.5, magbabayad ka pa ng 17.5, magbabayad ka pa ng 45.5. Tayo, from A, pag tumalong ka ng consultant, ang total na binayad mo, 45.5 lang. At wala pang limit, kahit ilang beses kang tumalon, kahit from A, B, C, D, E, talunin mo, walang problema sa Ascendra yan. Ano pa? Okay? Meron pa silang limit na 1 year. Imagine mo, 2 beses ka na lang ang dapat tumalon, 1 year pa. Ibig sabihin, from A, pag kumabot ng 1 taon, bilang ang natanong mo, builder ka na lang forever. Tayo, wala tayong time frame. Kahit iging 1 taon yan, from A to E, congratulations, at least after 5 years, executive ka na. Ganun tayo ka-flexible, di ba? Ganun ka-flexible yung registration natin. Registration pa lang po yung pinag-uusapan natin, wala pang recruitment tsaka reorder. Diba? Investment pa lang yan. Kaya dito po ang kagandahan, lagi kong mindset. Ito po, i-share nyo rin sa mga kinakausap nyo sa switch on. Ito ang lagi kong mindset. 1 beses ka lang mag-i-invest sa Ascendra, sagarin mo na. Okay? Kung gusto mo mag-invest na executive, go for executive. Bakit? Para wala ka ng pinoproblema. Bakit? Pag lumaki yung grupo mo, hindi ka aware, ang daming natatapon sa ilalim mo. Pero kung naka-executive ka na, ang poproblemahin mo na lang bumataw. Kaya nga ako, yung mga naka-executive, di ba? Kung baga alam nyo ng mga bata tayo, uso yung text Sa mga Gen Z, hindi na nila alam yan Ang text na naalam nila, yung pakikipag-text Pak wala na nga rin text ngayon no? Or messenger na. Nung bata kami, meron yung text, yung laro. Yung pagka pinipitik mong ganon, kung ano yung naiiba, yun yung panalo. Text. Sa text, meron tayong term dati, pati pato, pati panabla. Ibig sabihin, sagad ka na. Tinaya mo na pati pato, pati panabla. Yung mga naka-executive, ito na yung mga tumaya, pati pato, pati panabla. Ibig sabihin talagang nakasagad na. Kaya karamihan talaga nang nagsasucceed yung naka-executive package. O sino dito yung mga hindi pa naka-executive? May payo po ako sa inyo. Huwag kayong magmadali pero bilisan nyo. Okay? Huwag kayong magmadali pero bilisan nyo. Oo, kasi ang dami nasasayang Pero huwag ka magmadali kasi pag nagmamadali ka, magkaka-mistake ka Pero bilisan mo lang. Diba? So, ibig sabihin niyan, yung mga ini-income mo, ipang-reinvest mo muna para ka maging executive. Okay, sino dito yung mga naka-executive na? Very good, congratulations sa inyo. Bakit? Kasi ang dali nyo nang maabot yung mga susunod na rank. Okay? From executive to the partnership ranks, effort na lang yan. Pero from A to E, hanggang maging executive ka, talagang kailangan bayaran mo yan. Okay? So, yung iba nagre-reklamo, sir, bakit ganun? Pag-associate, hindi In fact, may gumawa ng vlog sa atin yan, may gumawa ng video niyan. Yung complan daw natin para lang dun sa mga hindi daw effort-based. Ang tanong ko, yung naglabas ng 8.5 tsaka naglabas ng 200,000, di ba mas nag-effort yung naglabas ng 200,000? Yes. Hindi ba effort yun? Effort-based yun.
sabi ko doon sa vlog, kaya ang daming tamad na Pilipino. Kasi ang gusto mo, kahit 8.5 lang in-invest mo, pang 200,000 yung income mo. Diba? Ang dami ng utang, gumawa ng paraan, nagsangla, ulang na lang, pati katawan, ibenta, wala lang talagang bumibili. Okay, ulit tawa. Diba? Oh. Ang daming ginawa talaga ng paraan eh. Nagawa ng paraan eh. Tapos ikaw, 8.5, gusto mo parehas kayo ng income? Saan ka nakakita yung SM invest ng malalaking building, may aircon. Tapos ikaw, sari-sari store, gusto mo mas malaki kita mo sa SM. Kaya po tayo, wala tayong discrimination. Maski associate ka, wala tayong discrimination or executive ka, pwede mong gawin ng business. Kaya lang, kahit sa buhay natin, kahit hindi sa networking, laging ganun. Pag mas malaki ang investment, mas malaki ang capacity ko. Okay? Kaya sa mga hindi pa executive, ano nga yung payo ko sa inyo? Huwag kayong magmadali, pero bilisan nyo. Ayan, executive agad. Okay, next natin, recruitment and reorder. Pagsabayin na natin to. Ito ang kagandahan ng Ascendra. Kanina sa registration pa lang, kitang-kita nyo yung difference natin from other companies. Be it multiple accounts, be it single account, lamang na lamang si Ascendra dyan. Kahit yung mga ibang one account policy na company na kahit sila. Kaya, pag sinabi nyo lang gaya-gaya si Ascendra, huwag kayong maniwala kasi unique na unique. Sa registration pa lang unique yung atin. Eto pa, pag pinag-usapan natin ang recruitment at reorder. I have one word for Ascendra. Pagdating dito, ang masasabi ko sa Ascendra, unconditional income. Unconditional income. Bakit? Kasi po, ang income ng ibang mga kumpanya laging may condition. Halimbawa po sa recruitment. Ang recruitment natin, 20%. May ibang mga kumpanya na ang recruitment nila kailangan makakuha ka ng 4, kailangan makakuha ka ng 5 para bumalik sa'yo yung ganitong amount. Eh paano pag hindi mo nakuha yung 4, pag hindi mo nakuha yung 5? Paano pag 2 lang talaga yung nakuha mo? Diba? Ang liit lang din yung dinirect mo. Tayo, wala nang ganun-ganun. Basta pag nakadirect ka, kung ano yung package mo or mas mataas yung package mo sa nadirect mo, may 20% ka. Halimbawa, makadirect ka ng isang executive, 200,000. Magkano yung direct mo? 40,000. Oh. Imagine niyo po bakit sa ibang mga kumpanya, ang dami, ito ewan ko kung makaka-relate kayo, mga leaders. Na-experience nyo na yung ibang mga downlines, yung pera ng mga pay-in sa kanila, minsan nagagalaw, nagagastos nila. Bakit? Kasi ang direct referral lang liit. Ginalingan mo, pinuntahan mo sa lugar, napa 7 accounts mo. Halimbawa, yung 7 accounts, ang halaga 50,000. Ang makukuha mo, direct referral, isa lang. 500 pesos. Imagine mo. Ang direct referral mo, 500 pesos, pinag-usayan mo, ginalingan mo. Eh kahit nga pang gasolina, kulang pa to. Eh tayo, imagine niyo po ito. Ang pinakamalapit sa 50,000 consultant, 45,500 consultant. Pagka nakakuha ka ng isang consultant, mamadaliin mong i-encode eh. Bakit? Kasi ang makukuha mong direct referral, 9,000. Lalo na kung Tuesday, akin na, ipasok ko na agad dyan. Activate ko na yan para ma-encash ko yan. Para sa Friday, may check na ako. Ibig sabihin, yung panggalaw nyo, nakuha nyo na agad. Yes. Diba? Kaya nga ang kumpanya natin, diba sinasabi natin lagi, ang kumpanya natin, ng Ascendra, hindi ito pro-company. Saan ka makakita pro-company nagbigay ng 20% sa direct referral? Hindi dito pro-distributor. Bakit? Aaminin ko na po sa inyo ngayon pa lang, maliit yung binary natin. Kaya sa mga nagre-reklamo sa binary natin, yun yung mga talagang upline na umaasa lang sa pairing ng mga downlines nila. Kailangan mag-direct ka. Kaya nga ang ganda ng switch on kasi nakafocus kayong lahat sa directing nyo. So imagine mo, 40,000 diba? So ibig sabihin, hindi ito pro-distributor. Hindi tayo pro-company, hindi tayo pro-distributor. Ano tayo? Pro-masipag. Kung sino yung masipag, siya yung kikita. In fact, meron po tayo ditong mga nakausap din from other companies. Tinanong ko sila kasi po ako, kung makikita nyo, madalas ako magtanong sa mga distributors natin eh. What made you decide na from your company lumipat ka dito? Alam niyo po ang sabi niya sa akin, mag-asawa to eh. Okay, mag-asawa. Huwag ko na lang banggitin yung pangalan kasi pag nalaman yung pangalan, alam niyo rin yung pinanggalingan nilang kumpanya. Pero ito, katotohanan at data to. Sabi nila, sir, dun sa company namin, yung mga nasa tuktok lang yung napapansin. Paano hindi mapapansin yung mga nasa tuktok lang? Eh kasi nga, talagang sa pairing kumikita. Ibig sabihin, pag sobrang laki ng grupo mo, ang laki ng pinipairing mo.
Dito, alam niyo po ba, kahit bago ka, kaya mo talunin yung mga matatagal. Imagine mo, halimbawa may malaking grupo tayo dito. Ang kaya niyang gawin, kaya mag-produce ng 20 executive sa left, 20 executive sa right, ganyang katinggi. Magkano ang income ng 20 executive sa left tsaka sa right? 200,000. Eh ikaw bagong sali ka. Pag sali mo, nakalimang executive ka na kaagad. Possible ba to? Yes. Possible. Si Minga, ilang executive ka nung nagsimula tayo? 8 executive agad eh. Eh 70,000 pa yung executive nun. O kaya eto, umpisa pa lang, nag-millionaire na agad to sa kumpanya natin. Ibig sabihin, diba? Ibig sabihin, hindi malayo na ikaw, join mo lang, yung mga executive, eh ang direct referral ng bawat isang executive, magkano? 40,000. Okay? So 40,000 times 5, kumita ka rin ng 200,000. Kaya mong pantayan yung mga matatagal na sa business. Oh. Diba? Eh bakit? Sa mga previous companies natin, ang reklamo natin, yung upline ko lang kumikita eh. Pag yan, naging reklamo mo pa rin dito, isa lang ibig sabihin, hindi ka nagdidirect. Kasi kahit upline dito, hindi kikita pag sila din hindi nagdidirect. Well, in fact, gano'n naman talaga natural ng buhay. Kung sino yung nag-effort, sila yung kikita. Yung sa ibang bansa, pagka janitor, mas malaki pa yung kinikita sa mga ibang office workers minsan. Kasi mas mahirap yung trabaho. Kaya dito sa Ascendra, wala ditong pasikatan. Sa company nila, pasikatan eh. Sabi ko dito, kahit bago kayo, pwedeng kayo yung sumikat. Bakit? Basta mas marami kayo din. Kaya sa recruitment pa lang natin, ang layo na ng difference sa ibang kumpanya. O ito pa, pagdating sa recruitment and reorder, binanggit ko kanina unconditional income. When we say unconditional income, tignan niyo po ito ah. Sa ibang mga kumpanya, pag nag-recruit ka, kikita ka ng binary, tama? Bukod sa direct referral, kikita ka ng binary. Pag nag-reorder ka, ibig sabihin, bumili ng products, ikaw, pati yung mga downline mo, kikita kayo ng Unilevel. Ngayon, ibig sabihin, pag walang recruitment yung grupo mo, walang binary. Pag walang reorder ang grupo mo, walang Unilevel. Yan ang natural sa ibang kumpanya. Okay? Kaya nga sa ibang kumpanya, pag nagtanong ka, uy, kamusta ka na dyan sa kumpanya mo? Pag ito, sinabi nito, sa reorder na lang ako kumikita, recruiting nyo na. Paalis na sa kumpanya yun. Reorder na lang ng grupo niya kumikita, wala nang recruitment yung grupo nun. Bakit? Kasi nga, yan ang problema. And alam niyo po, nung sinimulan natin yung Ascendra, yan yung same problem na nakita namin na kailangan gawa natin ng solusyon. Kapag wala ng recruitment, wala na. Pag wala ng reorder, wala na. Kaya po ang kagandahan sa Ascendra, okay, unconditional yung income natin. Bakit unconditional? Kahit recruitment lang ang gawin mo, nagbabinary ka na, nag-unilevel ka pa. Kahit reorder lang ang gawin mo at ang buong grupo nyo, nag-unilevel ka na, nagbabinary ka pa. Kaya po, ang tawag natin sa binary natin, hindi na siya binary. Ano na siya? Unified binary. Ang tawag natin sa unilevel natin, unified unilevel. Alam niyo po na nag-uumpisa tayo, I think this is last August or July. Meron pong isang founding partner, nagtatawanan kami dito sa sofa. Kasi sabi niya sa akin, sir, imagine kumita ako ng 11,000 sa unilevel. Bakit po kami masaya? July, kumita ng 11,000 sa unilevel. Alam niyo po, sa mga ibang kumpanya, para ka kumita ng 11,000 sa Unilevel, dapat medyo marami ng reorder yung grupo mo. Pangalawa, sa first month nyo, hindi nyo kinikita yung ganyang Unilevel. Bakit? Kasi sa unang mga buwan nyo, nagre-recruit pa lang kayo eh. Nagpaparami pa lang kayo ng tao eh. Pag marami ng tao, tsaka dadami yung reorder. Eh imagine nyo po, July, nung nag-usap kami, take note nung July, wala pa po tayong produkto. Ibig sabihin, wala pa tayong produkto, nag-11,000 na siya. At wala pang binibiling produkto ang grupo niya, panay recruitment pa lang ang grupo niya, nag 11,000 na siya. Ganyan kaganda ang unilevel natin. Kaya unified unilevel yan. Kaya po, ito maganda sa akin. Kahit recruitment lang ang gawin mo at ng buong grupo mo, kumikita ka ng binary, kumikita ka ng unilevel. Kahit reorder lang ang gawin mo at ng buong grupo mo, kumikita ka ng unilevel, kumikita ka ng binary. Kaya unconditional. Kaya po, pag ako tinanong nyo,
What is the future of our compensation plan? Actually, hindi namin tinatawag na compensation plan to. Compensation program to. Kasi pag plan, plano pa lang. Tayong programa na ang dami ng napayaman. Okay? Ang tawag natin sa compensation program natin, di ba? Ang pag tinanong nyo kung anong future ng compensation program natin, 3 to 5 years from now, we will be the benchmark of network marketing. Ang daming mga kumpanya nagagaya sa kompla natin. Kaya ngayon pa lang, ang kagandahan dyan, pinapatent na po natin yung kompla natin para hindi na pwedeng gayahin ng iba. Kaya pagdating sa kompla, yung turbo, unique na unique at sa Ascentra lang po yan. By the way, yung diniscuss ko po dito, dalawa pa lang yan. Hindi pa yan yung turbo. Ito pa po yung maganda sa turbo. Dahil sa binary at sa UD level mo, imagine na, 1 effort, 2 income. 1 effort, 2 income. Yung income na yan, pati sa income ng downline mo, may kita ka pa rin. Bakit? Kasi meron tayong unified override. Sa unified override po natin, meron ka pang 10% sa kita ng downline mo. Saan ka nakakita? Kita na, pinagkakitaan pa. Kitang-kita ang future sa kumpanya natin, di ba? Kita mo ng downline mo, pinagkakitaan mo pa. Eh sa ibang kumpanya, downline mo na, sinusulutan mo pa eh. Pero totoo nun, inuto mo lang para ipambangga mo sa sarili mong grupo. O yung iba naman, nagpapauto naman. Imagine mo, sarili nilang pera, pinambangga sa sarili nilang pera para pumiling si upline. Diba? Totoo, hindi mo nagagawin yun. Bakit? Kasi dahil sa unified override, imagine niyo po, kung meron kayong 10, okay, na direct, na kumikita ng 100,000 sa turbo, ibig sabihin, ang kita mo, 100,000 na. Override pa lang yun. Wala pa yung direct at saka yung pairing mo doon. Kaya po, dapat alam niyo yung dulo eh. Alam niyo yung endpoint ng business natin eh. Alam niyo kung saan ang tunay na passive income eh. Ang tunay na passive income sa business natin nasa override. Sa ibang mga kumpanya, ang laging nasa isip lang, bumangga, umaris. Diba? Kaya ang thinking nila lagi, times 2, times 3, times 4, times 5. Diba? 5 hits, 3 hits, 2 hits, diba? Kaya ang ginagawa nila, tingnan nyo po, ang ginagawa mo, sarili mong effort, yun din yung pinapabangga mo sa sarili mong effort. Tapos ang term pa natin dyan, projecting. Projecting natin to. Ibig sabihin ng projecting, dito muna ilagay yung pay-in kasi may times 2 or times 3 to. Pag naubos, ano gagawin mo? Kaproject ka na naman ng iba. Kaproject ka na naman ng iba. Ito ang pinakamaganda lang dito, basta kumita yung direct mo, yun lang ang i-goal mo, kumita yung mga direct mo. Pag kumita yung direct mo, doon pa lang para ka nang tinataksan ng mga direct mo. 10% agad ng income nila, ganun din yung kikitain mo. Mga 100 direct ka, na kumikita ng 100,000, 1 million na agad yung kinikita mo, override pa lang. Kaya nga yung dulo ng business natin, override, wala sa banggaan, wala sa pairing. Kaya pag hanggang ngayon, nagreklamo pa rin kayo tungkol sa pairing, isa lang ang ibig sabihin yan, hindi nyo naiintindihan yung compensation plan natin. Kasi ang pairing dito, tutulungan ka lang. Tulay mo lang yan para kumita ka sa override. Kasi pag pairing mo nasa isip mo, times 3, times 4, times 5, ang nangyayari dyan, up down yung momentum mo eh. Pag may babanggaan, up. Diba? Pag wala, down na naman. Up, down, up, tapos palit ng palit. Up, down, up, down, up, down, up, down, up. Wala na, flatline na. Lipat na naman na ibang kumpanya. Upline, may babanggaan ba dyan? Diba? Ganyan lagi ang hinahanap. Dito hindi mo na kailangan. Upline, may support ba dyan? Alam nyo po, mula sa mga founding partner natin, magtanong kayo ng support, wala tayong sinuport kahit isang kusing. Bakit? Ba't ba kayo susuportahan? Imagine nyo naman, pag nakadirik kayo, 20% na agad dyan, no? Kung ano pa kang kailangan mo, kunin mo na dyan. Diba? May nagsabi sa akin, nung nagsisimula tayo, ano bang support dyan? Hindi na kasi uso ngayon yung walang support eh. Kailangan may support na. Baliktad. Hindi na ulit uso ngayon, di ba? Yung may support. Kasi karamihan ng mga may support, wala umasa sa support. Mula founding partners natin, walang ganyan. Tapos ito ka, magmamagaling ka, anong support? Bakit magaling ka ba? 20% yan yung support ng kumpanya sa inyo. Magpapingin kayo, 20% niyan sa inyo na. Tapos bonus na lang yung recruitment at saka reorder natin yung turbo natin.
Kaya nga, dapat, di ba, lagi tayo may tinuturo. Bago tayo matapos, we are always teaching this in our NAO. Yeah, medyo nag-overtime na po ako. 45 minutes lang ako eh. Di ba? Meron tayong laging tinuturo sa NAO natin. Yung 4 goals na kailangan mong i-hit. Dito na po ako magtatapos, huwag kayong mag-alala, okay? So, yung ano yung 4 na goal na kailangan mong i-hit sa Ascendra. Kasi alam niyo po, ang goal setting natin lagi, ano lang, tungkol lang lagi sa long-term tsaka short-term goal. Yung long-term, hatiin mo sa short-term goal, di na rin uso yun. Laos na rin yun. Ngayon, dito sa Ascendra, may bago tayong goal setting. At ito po, unique na unique pang Ascendra to at pang Complan to ng Ascendra. Yung 4 na goals na kailangan yung i-hit. Number 1, S1 mo. Puro S lang to. S1 is your survival goal. When we say survival goal, okay, ito po yung kailangan mong i-hit every month. Para ka makasurvive, para ka mabuhay. Alam niyo po ba kung magkano expenses niyo monthly? Yes. O pag hindi mo alam yung expenses mo monthly, you are bound, di ba? Disaster yan, bound for disaster yan. Financially, bakit? Hindi mo nga alam kung magkano yung kailangan mo monthly. Dapat alam niyo po magkano yung ginagastos mo pang renta sa hub. Kaya ang ganda rin ng may hub kasi hati-hati kayo. Kaya lang, huwag kayong maging complacent. Di ba? Dapat ang goal nyo in 6 months time, in 1 year time, may sarili na rin akong hub. Yes. Huwag yung in 1 year time, dito pa rin ako sa hub. Diba? Oh. Kasi nga nagiging complacent eh. Ito, maganda. Dapat alam nyo kung magkano yung survival goal nyo. Ibig sabihin, magkano yung kailangan ko monthly. Pang bills mo, mga payables mo, sa sasakyan mo, sa pagkain mo, kung meron ka sinusuportahan ng pamilya, kung may anak, isama nyo po dyan yung monthly na gastos. Sino po rito ang full-time? Karamihan full-time. Ibig sabihin, dito mo lahat kukunin sa Ascendra kung magkano yung survival mo. Halimbawa, ang ginagastos ko sir, monthly. Okay, and always remember, sa survival goal nyo po, sino dito yung mga nagbo-boosting, nag-ads? Oh, sa mga may boosting, sa mga gumagastos sa online, isama nyo po yan, operations expense nyo yan. Dito sa Ascendra, ayaw natin na ano ang mali ng mga karamihang mga old school na networkers, pag pumasok yung commission nila, ang commission nila, iniisip nila, gastos na, kapag gastos na agad eh. May 100,000 ako na commission, tara, gastosin na natin. Hindi po. Iba na ang mindset ngayon. Ang networking is a business also. And as a business, ang pinaka-importante, kailangan may profit. Tama? Pag ang business, walang profit, isara mo na yan. At dapat alam nyo ang equation ng profit. Alam nyo po ba ang equation ng profit? Income minus expenses equals profit. Ang ginagawa ng mga makalumang networker, income, iniisip nila profit na agad nila. Wala nang pang-expenses. At lagi nyo tatandaan, walang saysay na ang laki ng income mo. Kung ang expenses mo, sobrang laki din naman. Walang natitira sa'yo. Mas mabuti pa na medyo mababa yung income mo, pero sobrang baba ng expenses mo. Mas may natitira pa sa'yo. Ang wag lang mangyayari, ang baba na ng income mo, ang laki pa ng expenses mo. Negative yun. Kaya dapat sa survival goal, alam nyo kung magkano yung expenses nyo. Dagdagan yun ng operations expense. Halimbawa, mga panggastos-gastos ko sa isang buwan, 20,000, kaya na. Dagdagan mo ng kahit 5,000 pang operations expense ng network mo. Para sa mga boosting mo, para kung kakain kayo sa labas ng mga downlines, hindi kayo nagkakatitigan lang. Diba? May ilalabas ka. Operations expense yan. Sasabihin natin, halimbawa, ang survival goal ko dito, 50,000. Ang maganda po dyan, yung 50,000, pwede mo yung kunin sa essential account mo. Kaya tayo may essential account kasi yan ang panggastos mo. So, ibig sabihin, kailangan sa pagdidirect mo pa lang, kinikita mo na itong 50,000. Ang dali lang naman po ng computation yan eh. Basta alam mo na kung magkano yung expense mo, i-times 5 mo lang. Times 5. So, 50,000 times 5. 250,000. Ito lang yung kailangan mong i-direct every month, 250,000. Bakit? Kasi ang 20% ng 250,000, 50,000 na. Ganyan kaganda na meron tayong essential account based on your direct referral. Kaya ang ganda ng switch on. Bakit? Kasi dahil sa direct nyo, nakaka-survive na kayo every month. Ito pong survival goal nyo, this is non-negotiable. When I say non-negotiable, hindi nyo pwedeng i-negotiate to. Hindi nyo pwedeng tawaran. Pwede ba 30K na lang muna incoming ko? Saan mo kukunin yung 20K na kulang? Iuutang mo rin. Next month, ganun ulit. Mas mababaon ka na mababaon sa utang. Kaya ang importante dito sa survival goal, ma-hit mo to monthly.
No ifs, no buts. Monthly, ito dapat 50,000. Kaya ang ganda ngayong December, this is your time para mag-reorganize ng grupo, mag-usap-usap, magkano ba ang survival goal. And if you want monitoring tool, meron po tayong monitoring tool nito. Kausapin nyo lang po ako para kung gusto nyo po yung monitoring tool nito, automated na po yan. Ilalagay mo lang yung pangalan, tsaka kung magkano yung gastusin ng mga downlines, lalabas na agad yung survival goal nila. At kung ilang tao dapat ang nire-recruit nila every month. Based on their position din. Okay? Based on their enrollment rank. Now, after your survival goal, yung S2 mo is your stability goal. When we talk about stability goal, syempre 2 to 3 years from now, hindi ka na makakapag-direct, tama? Kailangan yung grupo mo lumalaki. Time na ako? Kala ko time na ako may alarm na. So, yung stability goal mo, kailangan papantayan sa survival goal. Ibig sabihin, ito na yung panahon na kailangan yung income mo ng grupo mo dun sa binary, yung sa turbo, malaki na. To the extent na kahit hindi ka na ganun mag-direct, at least tuloy-tuloy na stable na. Kaya sa stability goal. Kagaya yan, si Don, si Tanya. Yan yung mga tipo ng distributor natin na parang Meralco yung parang metro ng Meralco yung account, galaw ng galaw. Every open, galaw na ng galaw yan. Bakit? Kasi lahat na nang nangyayari sa ilalim, pasok na lagi. Diba? So pagka ganun, stability goal na yun, pag-stabilize na. Now, how to compute your stability goal? Ito monthly to. Ito pwede mo ito i-compute quarterly. So ang gagawin mo, i-divide mo sa kalahati yung survival goal. So kung 50,000 yung survival goal mo, kailangan sa stability goal mo, mag-umpisa ka sa 25,000. So in your first 3 months, 25K. Sa ika-6 na buwan mo, 50K na siya. Sa ika-9 na buwan mo, dadagdagan mo lang ng 25, 75K na siya. And so on and so forth. Bakit ganun yung computation? Para after 6 months, pantay na yung stability goal mo doon sa survival goal mo. Ibig sabihin, after 6 months, kahit di ka na ganong mag-direct, doon sa grupo mo pa lang, nakakantay na yung pangangailangan mo. Malinaw po? Yes! Very clear. Yan ang gusto natin sa Ascendra Clarity. Very clear yung mga goals natin. After your stability goal, yung S3 mo na dyan is your success goal naman. Okay, so ito, monthly, quarterly, ito naman yearly. Halimbawa, after 1 year, kailangan maging MC na ako. Millionaire circle na ako. On my second year, gusto ko nakabili na ako ng car. Okay, so every year yan. Okay, first year, second year, third year, ano yung milestone mo? Ito naman yung mga milestone mo na kailangan mo i-hit. Diba? Ang dami kasi sa atin, nandito na agad doon, successful, sasakyan. Diba? Gusto agad sasakyan. Hindi naman nakakapag-direct every month. Kayo, wala kayong matatago sa akin. Alam ko lahat ng income nyo. Kaya nga, alam ko kung sino yung talagang mahusay, dun sa mga tayo lang ng tayo, pero wala talagang nadidirect. Ito, idol ko si Andronico. Andronico, pakita ka nga sa kanila, Nico. Yan. Alam niyo, dinayo ko pa yan. Dinayo ko pa yan sa Santa Rosa para lang magpa-mentor dyan. Kahit po kami nagme-mentoring na, hindi namin alam lahat. Nagpapaturo pa din kami. Bakit? Kasi itong taong to, almost 20 to 30,000 weekly yung chinicheke niya. Hindi nyo alam kasi tahimik lang. Madaming maiingay pero wala talagang chinicheke. Oh. Sasaktan kayo. Maganda yan, at least nasasaktan pa kayo. Iba hindi na kasi nasasaktan eh. Merong iba, pag chinay ko, mahusay ito ah. Pag check ko, wala namang direct. Tapos tinignan ko yung ads niya. Yung ads niya, nasa 900 plus pesos. Ang nakuha, parang 4 na direct, 900 plus pesos lang. Yung iba, ang yabang magpa-executive, pero totoo, 30 mil na nagagastos. Kaya ako, doon ako sa effectivity and efficiency. Diba? O, kuha nyo? Kaya ako, nandun pa rin ako, diba? Sa talagang may result, sa talagang nakakapag-direct. Kaya wag muna success agad. Gusto mo tawag agad sa'yo, mentor, coach. Diba? Hindi, pag nag-coach ka, hindi necessarily magaling ka, pero dapat marunong ka. Alam ko na si Manny Pacquiao mas magaling kay Freddie Roach. Pero kahit pa paano, si Freddie Roach marunong mag-boxing yun. Kaya huwag kang magpapatawag na coach, huwag kang magpapatawag ng mentor na kung sa tingin mo hindi pa karapat-dapat.
Kaya bago nyo ma-hit yung success, makinig kayo. Unahin nyo muna yung survival nyo. Bago ka mag-isip ng sasakyan, bago ka mag-isip ng millionaire circle, bago ka mag-isip ng sariling malaking grupo, isipin mo muna nakakapag-direct ba ako. Alam ko kung ilang direct nyo. Inaaral namin lagi ni Sir George yan. Kaya mapapansin nyo minsan lalakad ako, dala ko yung laptop ko, tatawagin ako ni Sir George. Kamusta ba yung network natin? Kaya ang dami, ang titibay, ang lalakas magsalita, pero at the back of their heads, alam ko, kapos. Bakit? Kasi walang survival goal. Hindi nakikita ang survival goal. This is just a reminder. Paalala ko lang to. Bago nyo isipin tumulong sa ibang tao, bago nyo isipin lumaki yung grupo nyo, tulungan nyo muna sarili nyo. Nasasaktan po ba kayo? Mas okay nasasaktan, mahirap pag di na nasasaktan eh. At saka ang hirap nung magpapamentor ka tapos di ka willing masaktan. Pag nagpunta ka nga sa doktor, di naman sasabihin sa'yo ng doktor, healthy ka eh. Ang sasabihin sa'yo ng doktor, yung sakit mo. Kaya pag nagpa-mentor po kayo, hindi namin sasabihin yung galing nyo. Ang sasabihin namin kung ano yung problema sa inyo. Sa doktor nga, pag pumunta ka eh, sasabihan, may taning na buhay mo eh. Umiyak ka na, kasi injection ka pa, magbabayad ka pa. Ito, tuturuan na namin kayo kung paano kumita. Libre pa. Magtatampo ka pa. Kailangan baguhin na lang natin yung sarili natin eh. Nilapat na ni Ascender para sa inyo lahat eh. Naglapat ng magandang complan, naglapat ng magandang strategy, naglapat ng magandang goal para sa inyo. Tatrabahuin na lang, hahatawin na lang. Kaya pag kayo hindi kumita, huwag nyo sisihin yung kumpanya, sisihin nyo sarili nyo. Bakit? Kasi sa pinanggalingan ko, sir, ganito level ko eh. Imagine mo gaano katagal bago mo naabot yan. Ilang taon bago ka naging ganyang level. Tapos magtatampo ka sa Ascender, 5 months ka pa lang dito. I-compare mo yung 5 months mo dito sa 5 months mo sa previous company mo, di ba mas malayo yung difference? This is just an eye-opener. Ang daming naiinggit sa kumpanya natin. Maraming gustong lumipat sa Ascender, hindi lang sila makalipat dahil nakabaon sila sa mga kumpanya nila. Kaya huwag kayong mag-inarte. Bakit? Pag nag-inarte kayo at di kayo umataw sa Ascender, kayo din yung mawawalan. Yung blessing na para sa inyo dapat pupunta sa iba yan. Sana huwag pong pagtapos nito, galit kayo sa akin na. Sana pagtapos nito, mas lalo tayo maging open sa isa't isa. Pag may problema kayo, maging open kayo sa akin. Kasi pag wala kayong problema, tapos kinausap nyo ako na, sir, ang lakas ko. Tapos nakita ko, hindi ka naman pala malakas. Kaya mas maganda maging honest kayo sa akin. If you have challenge, if you have problem. Alam niyo po, 15 years old ako when I started network marketing. 18 years old po ako nung nag-expand po ako sa Africa. In our previous company, I have more than 100,000 downlines. Kaya, network po talaga ang naging specialty ko. Ngayon lang po tayo nag-handle ng operations kasi kailangan. Kasi kung hindi, walang tutulong sa inyo. Pero hindi po yung talagang specialty ko, yung mga maling email, hindi ko talaga specialty yan. Ha? Tinulungan ko lang kayo. If you have problem in your network, mas makakapagtulong po ako for you. Okay? And then, last natin, yung S4 mo, significance goal. Yung significance goal ko naman, okay? Yung significance goal mo, ito naman po, yung kung gaano nakarami yung nag-survive, nag-stabilize, tsaka nagsasucceed sa grupo. So, sa significance goal mo, at least 2 years. In 2 years time, dapat may dalawa na ako na downline na umaabot ng survival, stability, tsaka success goal. Anong pinakamaganda kung yung dalawang yun yung direct mo. Okay, yun yung direct mo. Okay? So, sa tingin ko po, dyan natin tatapusin yung aking session. And I hope, okay? I hope may natutunan po tayo. And alam niyo po, I have conducted lots of trainings, mentorings. May dalawang tao lang lagi, may dalawang uri lang ng tao. Yung unang klaseng tao, yung taong gumagawa ng excuse. Kahit alam niyang napakaganda ng opportunity, gagawa ng excuse. Yung pangalawang uri ng tao, yung mga taong gumagawa ng paraan. Napakaganda ng Ascendra, kaya kahit hindi ko pa masyadong alam, tatrabahuin ko, aaralin ko. Kahit wala akong time, pag-dedicate ako ng time. Dalawa lang yan.
Libo-libo na yung naharap kong tao, pero dalawang klase lang lagi. Yung mga taong gumagawa ng paraan at saka mga taong gumagawa ng dahilan. Ang tanong ko po, anong klaseng tao kayo? Kayo ba yung gagawa ng paraan o gagawa ng dahilan? Huwag nyo na pong sagutin, patunayan nyo lang. Tandaan nyo, andito ako para subaybayan kayo.